Nasa punto ka na ba ng buhay kung saan nagtatanong ang puso mo, nasaan ang Diyos ko? Bakit hindi ko siya nararamdaman? Marahil ay kinutya ka pa ng mga tao na sinasabing tinanggihan ka ng Diyos. Huwag kang matakot. Ang katotohanan na hindi mo siya madama ay hindi nangangahulugan na wala siya. Ang espiritual na kaharian ay higit na totoo kaysa sa pisikal. Hindi mo maaaring limitahan ang presensya ng Diyos sa kung ano ang nakikita ng iyong mga mata. Ngayon, nais ng Diyos na malaman mo na hindi ka nag-iisa. Kasama mo siya sa kakilakilabot na sitwasyong iyon at gustong suportahan ito ng mga palatandaan. Handa ka na ba? Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Maaari mo ring i-on ang notification bell para ma-update sa mga bagong post pagpalain ka ng Diyos. Gumawa tayo ng ilang hakbang pabalik sa mga araw ng Biblia. Isang halimbawa ng presensya ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak ay ang kwento ng tatlong lalaking Hebreo. Noong nasa apoy na sila, may kakaibang nangyari. Sa halip na tatlo, mayroong pang-apat na lalaki, si Jesus. Bilang anak ng Diyos, nagmamahal siya ng lampas sa sukat at ayaw niyang makita kang naliligaw o nag-iisa. Kaya naman lagi siyang nagpapakita sa mga paraang hindi maipaliwanag ng sinuman. Maaari mo bang patunayan ito? Nais ng Diyos na tiyakin sa iyo na ang kanyang presensya ay ang gabay na kamay na umaakay, gumagabay, at nagpoprotekta sa iyo. Mula ngayon, gusto niya na buong tapang mong ipahayag na hindi ka nag-iisa. Ngayon, paano mo magagawa iyon kung hindi ka sigurado sa presensya niya sa iyong buhay? Narito ang 7 palatandaan na nagpapatunay na hindi ka nag-iisa dahil kasama mo ang Diyos sa pangit na sitwasyong iyon. Number 1, kapag nakaranas ka ng delay for good. Kapag ang iyong mga plano ay hindi nagtagumpay, ngunit ang Diyos ay nagdadala ng kapayapaan, proteksyon, o layunin mula sa kanila, iyon ay isang palatandaan na ang Diyos ay kasama mo. Ang palatandaang ito ay karaniwang hindi halata sa una. Minsan kailangan ng pag-upo at pag-isip ng malalim para makilala kung saan ka iniligtas ng Diyos o kung ano ang kanyang itinuro sa iyo. Baka nakapunta ka na dun. Gusto mo ng isang bagay na lubhang desperadong tungkol sa iyong trabaho o isang relasyon, at tila hindi ito darating. Marahil ay nagkaroon ka pa ng mga gabing walang tulog na nagdarasal at umaasa para dito, ngunit hindi bumukas ang pinto. Sa ganitong mga sitwasyon, madaling maramdaman na tinalikuran ka na ng Diyos. Pagkatapos, pagkaraan ng ilang sandali, makakakuha ka ng mas magandang pagkakataon na kasama ng kapayapaan at naaayon sa layunin ng Diyos. Iyan ang paraan ng Diyos sa pagtiyak sa iyo ng kanyang presensya. Sa Acts 16 na, mayroong isang kwento na nagpapaliwanag nito ng mas mahusay. Si Paul ay naglalakbay kasama ang ilang iba pang mga Kristiyano na nangangaral ng Ebanghelyo. Nagplano silang pumunta sa ilang lugar tulad ng Asia at Bithynia, ngunit pinigilan sila ng Espiritu Santo. Sa pagsasalita ng tao, hindi tama na pinaghigpitan sila ng Espiritu Santo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Gayunpaman, iyon ang nangyari. Sa kabila ng pagiging gawain ng Diyos, isinara niya ang mga pinto noong panahong iyon. Siguradong nataranta sila. Pagkatapos, sa isang pangitain, nakita ni Pablo ang isang lalaki mula sa Macedonia na nagsusumamo sa kanya na pumunta at tulungan sila. Walang pag-aantala, sinundan ni Paul at ng kanyang pangkat ang pangitain. Nang makarating sila sa Macedonia, nanatili sila sa Filipos, kung saan pumunta sila sa tabing ilog upang manalangin. Doon, nakilala nila ang isang babae na nagngangalang Lydia. Bago ang panahong iyon, hindi pa ganap na narinig ni Lydia ang Ebanghelyo, ngunit nang ibinahagi ni Pablo ang mensahe sa kanya, binuksan ng Diyos ang kanyang puso upang tanggapin ito, at siya at ang kanyang sambahayan ay nabautismuhan. Hindi lang iyon. Ginamit din ng Diyos ang pagkakakulong ni na Pablo at Silas para abutin ang mga kaluluwa. Habang sila ay sumasamba sa bilangguan, isang bantay ng bilangguan at ang kanyang buong sambahayan ay nakarating sa kaligtasan. Napakalaki nito. Mas malaki ito kaysa sa gusto nilang gawin kanina. Ang kanilang pagkaantala ay hindi isang atraso, ito ay banal na direksyon. Madalas na ganito ang ginagawa ng Diyos.
Habang nakatuon ka sa kung ano ang hindi natuloy ayon sa pinlano, ang Diyos ay gumagawa ng mas mataas na plano. Ang pagkaantala ay maaaring mukhang isang napalampas na pagkakataon, ngunit ito ay isang setup para sa isang himala. Kung ano ang pakiramdam ng pagtanggi ay maaaring iniligtas ka ng Diyos mula sa isang landas na hindi para sa iyo. Engel Anan. Kung ang Diyos ay may mas mataas na layunin sa hamong iyon, lagi mong mararanasan ang kanyang kapayapaan. Kapag ang iyong mga plano ay bumagsak ngunit ang iyong puso ay hindi nadurog, iyan ang Diyos. At ito ay isang senyales na nariyan siya sa tabi mo. Pangalawa, nagpapadala ang Diyos ng mga tao sa tamang panahon. Nakatanggap ka na ba ng isang napapanahong tawag mula sa isang tao kapag ang lahat ay parang nahuhulog? Marahil ay hindi mo napag-usapan ang iyong hamon sa sinuman o nag-post tungkol dito. Baka wala kang lakas para magdasal. Pero out of nowhere, nakatanggap ka ng mensahe na nagsasabing, ikaw ang nasa puso ko ngayon. Sana'y maayos ang kalagayan mo. I am praying for you. Iyan ay hindi isang pagkakamali, ang Diyos ang gumagawa. Isa sa mga simple ngunit makapangyarihang paraan na ipinapakita ng Diyos na siya ay kasama mo ay sa pamamagitan ng mga tao. Pinapakita niya ang mga tao kapag kailangan mo sila. Nararamdaman nila ang patuloy na pag-udyok na suriin ka, kahit na hindi nila alam kung bakit. Maaaring ito ay isang kaibigan, miyembro ng pamilya, o isang taong hindi mo pa naririnig. Ang timing ay palaging napaka-perpekto na maaari mong sabihin na ito ay hindi isang pagkakataon. Ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang mga anak sa iba't ibang paraan dahil alam niya na iba ang tumatanggap natin ng pagmamahal at ginhawa. Kaya, kapag nakita niya na ang iyong puso ay nangangailangan ng pampatibay loob o nais mong pakiramdam na nakikita, siya ay nagpapadala sa isang tao sa iyong paraan sa tamang oras. Maaaring hindi siya nagsasalita tulad ng ginawa niya kay Moises sa nagniningas na palumpong. Sa iyong kaso, maaari itong gawin sa pamamagitan ng isang simpleng mensahe. Minsan, sinasagot ng Diyos ang iyong hindi binibigkas na panalangin sa pamamagitan ng voice note o isang awit sa pagsamba sa timeline ng isang tao. Maaaring sa pamamagitan pa ng mga nakakatawang post na nagpapatawa at nagpapasigla sa iyong espiritu. Ang maliliit na pangyayaring ito ay hindi karaniwan. Dala nila ang banal na bigat. Ito ay paalala ng Diyos na mahal ka niya at hindi ka niya kinalimutan. Mayroong magandang halimbawa nito sa kwento ni Elias sa isa mga Hari 19. Pagkatapos tumawag ng apoy mula sa langit at talunin ang mga propeta ni Baal, tumakbo si Elias sa takot ng pagbabantaan ni Jezebel ang kanyang buhay. Pakiramdam niya ay nag-isa siya at nanalangin pa siya na mamatay. Ngunit hindi siya iniwan ng Diyos sa sirang kalagayang iyon. Sa halip, nagpadala siya ng isang anghel upang magbigay ng pagkain at magpahinga para sa kanya at dinala siya sa isang tahimik na lugar. Ito ay isang paalala kay Elijah na hindi siya nag-iisa. Inaasahan ni Elias na magpapakita ang Diyos sa isang malakas na paraan. Hinanap niya ang Diyos sa hangin, lindol, o apoy, ngunit wala ang Diyos sa alinman sa mga iyon. Sa halip, siya ay dumating sa isang mahinahon at banayad na tinig. Ang parehong boses na iyon ay nagsasalita pa rin ngayon, ngunit ito ay maaaring sa mga paraan na madali mong baliwalain. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng isang mensahe na nagdudulot ng kapayapaan sa iyong labis na puso, kabaitan ng isang estranghero, o isang napapanahong yakap. Iyan ang Diyos na nagpapakita. Kaya kapag muli mong naranasan ang ganitong karanasan, i-pause. Hayaang dumaloy ang pasasalamat mula sa iyong puso. Huwag idahilan ito bilang isang simpleng gawa ng kabaitan, iyon ay langit na umaabot sa iyo. Posibleng makaligtaan ang banal na interbensyon na ito kung ituturing mong basta-basta ang mga sandaling ito. At iyon ang gusto ng kalaban. Gusto niyang mawala sa paningin mo ang pag-ibig at presensya ng Diyos. Gayunpaman, hindi mo siya dapat payagan. Sa halip, matutong kilalanin kung paano ka inaabot ng Diyos. Masyadong sinasadya ng Diyos ang tungkol sa iyo, kaya handa siyang hadlangan ang kaginhawaan ng ibang tao para matugunan ang iyong mga pangangailangan.
Madalas niyang pinupukaw ang pagkabalisa sa puso ng mga tao na hindi sila makapagpahinga hanggat hindi nila namamagitan para sa iyo o sinusuri ka dahil inilagay ka ng Diyos sa kanilang puso. Iyan ang patunay kung gaano kalalim ang kanyang pagmamahal sa iyo. Huwag pansinin ito, ngunit yakapin ito. Kapag nawawalan ka na ng pag-asa, hawakan ng mahigpit ang Isaias 41:1 na nagsasabing, "Kaya't huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang maglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan ka, aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay." Alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo at kung kailan mo ito kailangan. Magtiwala sa Kanya. Hayaan ang Kanyang salita na magdala sa iyo ng kaaliwan. Habang nagiging sensitibo ka sa maliliit na paraan ng pagpapakita niya, magsisimula kang makita ang kanyang kamay sa lahat ng bagay. Bilang 3, sa pamamagitan ng mga pangarap at pangitain. Maaari ding ihayag ng Diyos ang kanyang presensya sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pangitain. Maaaring hindi mo palaging nararanasan ang ganitong karanasan, gayunpaman, minsan ginagamit ng Diyos ang medium na ito para tiyakin sa iyo na siya ay kasama mo. Sa buong Biblia, may mga taong kinausap ang Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pangitain. Isa sa kanila ay si Abraham. Pagkatapos ng labanan sa pagitan ni Abraham at ng mga haring bumihag kay Lot, nagpakita sa kanya ang Diyos sa isang pangitain. Sa sandaling iyon, sinabi sa kanya ng Diyos, "Huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasad, ang iyong napakalaking gantimpala." Ang pangitaing ito ay upang palakasin si Abraham at ipaalala sa kanya na ang Diyos ay kasama niya. Sa puntong ito, nakipaglaban si Abraham sa pagdududa tungkol sa pangako ng Diyos na bibigyan siya ng isang anak. Iniisip niya kung paano nagkaroon ng mga inapo ng walang mga anak. Gayunpaman, sa pangitaing ito, tinulungan ng Diyos ang mga alalahanin ni Abraham. Ipinakita niya kay Abraham ang mga bituin sa langit at ipinangako na ang kanyang mga inapo ay magiging kasing dami ng mga bituing iyon. Gayon din, maaari kang magkaroon ng mga pangarap na ipinakita sa iyo ng Diyos tungkol sa iyong hinaharap at sa kanyang mga plano. Ito ang oras upang pagnilayan ang mga ito at malaman kung paano iposisyon ang iyong sarili para sa kanila. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Ang mga pangarap na iyon ay hindi magbibigay sa iyo ng pansamantalang kaligayahan, tiyak na matutupad ang mga ito. Gayon din, kapag mayroon kang gayong mga panaginip at pangitain, manatiling sensitibo sa espiritual at bukas sa pagtanggap kung ano ang mayroon ng Diyos para sa iyo. Huwag madala sa kagalakan ng pagkakaroon ng isang magandang panaginip na hindi mo nakuha ang mga detalye na tinatawag ng Diyos ang iyong pansin. Minsan ang mga pangarap na ito ay may kasamang impormasyon kung paano lapitan ang iyong sitwasyon. Maaari nilang ipakita sa iyo kung ano ang dapat mong iwasan upang hindi mo makaligtaan ang iyong mga pagpapala at kapalaran. Kaya, kapag mayroon kang pangarap, humingi ng kaliwanagan sa Diyos. Ang alinman sa mga palatandaang ito ay tila pamilyar. Marahil ay naranasan mo na ang mga ito noon. Kung binabati kita, natitiyak mong kasama mo ang Diyos sa bawat sitwasyon. Kung hindi, hindi pa huli ang lahat. Panghawakan ang mga palatandaang ito at maging umaasa. Bago ka umalis, tingnan natin ang higit pang mga palatandaan na ang presensya ng Diyos ay kasama mo. Numero 4, patuloy ka sa kabila ng hamon. Kapag ikaw ay nasa isang mapaghamong yugto ng buhay at nakatagpo pa rin ng lakas upang magpatuloy sa paggalaw, ito ay isang senyales na ang Diyos ay kasama mo. Kadalasan, hindi mo maipaliwanag kung saan nagmumula ang lakas na iyon, kaya naman tinawag itong supernatural. Ang buhay ay maaaring maging napakalaki, at may mga pagkakataon na ang mga bundok bago kamukhang napakalaki. Gayunpaman, sa halip na sumuko at magsuot ng mahabang mukha, mayroon kang panloob na lakas na nagtutulak sa iyo pasulong. Patuloy mong sinasabi sa iyong sarili na sa lalong madaling panahon, ang mga bagay ay gagana. Maaaring hindi ito mga hangarin lamang, maaaring ito ay ang banal na espiritu na humihikayat sa iyo ng pag-asa. Ito ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Mula sa buhay ni Samson, makikita mo na kayang bigyan ng Diyos ang isang tao ng banal na lakas.
Kitang-kita ang lakas ni Samson na walang makakaila dito. Pinunit niya ang mga leon at ibinagsak ang mga gusali. Hindi niya magagawa ito sa kanyang pisikal na lakas, ang banal na espiritu ang kumikilos. Bagamat maaaring hindi ganito ang iyong karanasan, may ilang mga paraan na maaaring nakita mo ang lakas ng Diyos na gumagana sa iyong buhay. Maaaring tinawag ka ng mga tao ng masamang pangalan o kinutya ka, ngunit hindi ka nasisira. Ang supernatural na lakas na ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na harapin ang isa pang araw o ang kakayahang patuloy na magpakita. Nagbibigay din ito sa iyo ng determinasyon na tiisin ang sakit at huwag sumuko. Isipin kung kailan ka nakatanggap ng liham ng pagtanggi at inakala ng lahat na hindi mo ito hahawakan ng maayos, ngunit ginawa mo ito ng may biyaya. Sa halip na sisihin ang Diyos para sa pagkabigo, kinuha mo ang responsibilidad. Sinabi mo sa iyong sarili na gagawin mo ang iyong pagkakamali at susubukan muli. Iyan ang kaaliwan ng Espiritu, at ito ay tanda na kasama mo ang Diyos sa paglalakbay na iyon. Sa 2 Korinto 12:9, ibinahagi ni Apostol Pablo ang sinabi sa kanya ng Diyos sa kanyang pinakamahinang sandali, ngunit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Alam ni Pablo na ang lakas ng Diyos ay kitang-kita sa kanyang kahinaan. Sa parehong paraan, kapag nakakaramdam ka ng kahinaan o pagkabigo, iyon ay kapag ang lakas ng Diyos ay dumaan. Minsan, natatanggap mo ang kanyang lakas kapag nakikinig ka sa isang mensahe na direktang nagsasalita sa iyong pinagdadaanan. Maaaring ito ay isang pakikipag-chat sa isang tao, isang talata sa Biblia, o isang journal na nagpapaalala sa iyo ng pangako ng Diyos. Sa sandaling iyon, para bang nagsiwalat ang Diyos ng katotohanan o lihim na nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Maaaring may magbahagi ng personal na kwento na naugnay sa iyong mga paghihirap. Habang nagsasalita sila tungkol sa kung paano sila dinanas ng Diyos, bumangon ang pag-asa sa iyong puso. Ang kanilang patotoo ay nagpapatunay na kung magagawa ito ng Diyos para sa kanila, magagawa rin niya ito para sa iyo. Ang panibagong pagtitiwala na iyon ay isa sa mga paraan ng pagpapaalala sa iyo ng Diyos na hindi ka nag-iisa. Ang mga ito ay mga banal na sandali kapag nakikita ka ng Diyos at naiintindihan ang iyong kinakaharap. Bilang 5, nadagdagang kamalayan sa pag-ibig ng Diyos. Ang isa pang banayad na senyales na ang Diyos ay kasama mo ay kung paano mo nagiging mas mulat ang kanyang pagmamahal. Hindi ka palaging makakarinig ng malakas na boses o makakakita ng pangitain. Minsan, ito ay isang malakas na pakiramdam ng pangangalaga at pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Parang biglang namulat ang iyong mga mata at sinimulan mong makita ang pagpapakita ng kanyang pag-ibig. Kapag nangyari ito, makakaranas ka ng pabor mula sa mga lugar na hindi mo inaasahan. Halimbawa, nagtrabaho ka sa isang organisasyon sa loob ng maraming taon at biglang nagsimulang bigyang pansin ka ng iyong amo. Nagsisimula silang humingi ng iyong opinyon sa mahahalagang bagay at nagsimulang magtiwala sa iyo ng mga responsibilidad na hindi mo inakala na kakayanin mo. Iyon ay hindi dahil naging mas mahusay ka sa iyong trabaho, ito ay tanda ng banal na pabor. Maaaring ginagawa mo ang parehong bagay na palagi mong ginagawa, ang tanging nagbago ay ang presensya ng Diyos. Ang pabor na ito ay nagpapaalala sa iyo na hindi ka kinalimutan ng Diyos. Naghihintay lang siya ng tamang oras para sa mga bagay-bagay. Ang kwento ni Esther ay isang magandang halimbawa. Walang ganoong kakaiba sa kanya. Ang naging kakaiba sa kanya ay ang kamay ng Diyos sa kanyang buhay. Nakasumpong siya ng pabor sa hari, hindi dahil sinubukan niyang maging kakaiba, kundi dahil pinili siya ng Diyos. Kapag oras mo na, wala at walang makakahadlang sa inihanda na ng Diyos para sa iyo. Ang isa pang paraan na maaari mong maranasan ang pag-ibig na ito ay kung paano ka tinatrato ng mga tao. Maaari mong mapansin ang hindi inaasahang suporta mula sa mga taong karaniwang hindi humahadlang sa kanila. Ang mga bagay na ito ay katibayan ng kamay ng Diyos sa iyong buhay. Minsan, hindi mo mararamdaman ang malalim na espiritual. Maaaring hindi ka ang pinakamahusay, ngunit ang mga bagay ay nagsisimulang mahulog sa lugar.
Iyan ang pag-ibig ng Diyos na ipinapakita. Habang lumalago ka sa kamalayan na ito, mas nakikilala mo ang kanyang pagmamahal sa iyong pang-araw-araw na buhay, sa kanyang paglalaan, proteksyon, at kapayapaan. Kahit hindi mo nararamdaman, nananatili ang pagmamahal niya. Kapag sinimulan mong mapansin ito, ang kamalayan na iyon ay dapat ipaalala sa iyo na siya ay laging nariyan kasama mo. Ano ang iba pang mga palatandaan na nagpapatunay na ang Diyos ay kasama mo? Numero 6, ipinadala niya ang kanyang salita. Kapag nais ng Diyos na tiyakin sa iyo na siya ay kasama mo, ipinapadala niya ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay sapat na makapangyarihan upang pakalmahin ang iyong nababalisan na puso. Kaya naman dapat malapit ka sa salita. Maaaring pinag-aralan mo ang iyong Biblia o ang materyal ng debosyon, at isang talata ang lumalabas na parang direktang nakikipag-usap sa iyo ang Diyos. May sinasabi siya sa iyo sa passage na yon. Kaya, huwag mo itong itapon at sabihin na isa ito sa mga nangyari. Panoorin ang kwento ni Joshua. Pagkamatay ni Moises, pinangunahan ni Joshua ang mga Israelita patungo sa lupang pangako. Ito ay isang malaking gawain at natural na nakipaglaban siya sa takot. Ngunit hindi siya pinabayaan ng Diyos na alamin ang mga bagay sa kanyang sarili. Sa Joshua 1:9, ang Diyos ay direktang nagsalita sa kanya, "Hindi ba ako nag-utos sa iyo? Magpakalakas ka at magpakatatag. Huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sa iyo saan ka man pumunta." Hindi iyon ordinaryong pampatibay loob. Ang mga salitang iyon ay nagbigay daan sa kanya para sa mga gawain sa hinaharap. Ito ay isang personal na katiyakan ng presensya ng Diyos. Ang salitang ito ang nagpabangon kay Joshua ng may kumpiyansa. Hindi siya naghintay sa paligid. Matapos matanggap ang salitang ito, agad niyang inutusan ang mga opisyal na ihanda ang mga tao sa pagtawid sa Ilog Jordan. Iyon ay pananampalataya sa pagkilos. Iyan ang nangyayari kapag ang isang tao ay nakatanggap ng isang salita mula sa Diyos at sineseryoso ito, nagbubunga ito ng tiwala at mga resulta. Ang salitang iyon ang naging angkla ng buhay ni Joshua. Dinala niya ito sa kanyang puso sa bawat laban at tungkulin. Pinangunahan ni Joshua ang mga Israelita na sakupin ang ilang lupain. Hindi niya ito nagawa sa pamamagitan ng kanyang lakas. Binigyan siya ng Diyos ng mga banal na estratehiya. Sa pamamagitan ng kanyang pamumuno, ang pader ng Jericho ay bumagsak ng walang sinumang nagbubuhat ng espada. Pinatigil pa ng Diyos ang araw para sa kanilang tagumpay. Nangyari ang lahat ng ito dahil naniwala si Joshua sa salita ng Diyos. Kapag ang Diyos ay nagpadala sa iyo ng isang salita, ito ay may kasamang suporta. Kasama nito ang katiyakan na hindi ka nag-iisa at hindi mo kailangang alamin ang lahat sa iyong sarili. Makikita mo rin ang parehong pattern sa kwento ni Moses. Nang tawagin siya ng Diyos para harapin si Paraon, hindi nadama ni Moises na kwalipikado siya. Nagdududa siya sa sarili. Gayunpaman, sa Eksodo 3:12, sinabi ng Diyos, "Ako ay sa iyo. At ito ang magiging tanda sa iyo na ako ang nagsugo sa iyo, kapag nailabas mo ang mga tao sa Ehipto, sasambahin mo ang Diyos sa bundok na ito." Ang mga salita ng Diyos ay nagdadala ng kanyang presensya. Sa tuwing gustong sumuko ni Moses, patuloy na nagsasalita ang Diyos. Ganyan pa rin siya sa ngayon. Kapag ikaw ay pagod at panghinaan ng loob, ang Diyos ay magpapadala ng salita sa iyong puso. Kung nakatanggap ka ng mga napapanahong salita na nakakatugon sa iyo sa punto ng iyong pangangailangan, huwag pansinin ang mga ito ng basta-basta. Iyan ang nagsasalita ng Diyos. Ito ay nagpapatunay na siya ay kasama mo at kasama mo ang paglalakbay na ito. Numero 7, buhay ka pa. Ang isa pang senyales na hindi mo pinapansin, ngunit makapangyarihan, ay ang paggising mo tuwing umaga na may hininga sa iyong mga baga. Inaasahan ito ng marami, ngunit kung huminto ka sa pag-iisip tungkol dito, malalaman mo kung gaano kahalaga ang hininga na iyon. Kapag gumising ka sa bawat araw, ito ay isang sariwang pagkakataon upang maging lahat ng tinawag ng Diyos sa iyo. Ito rin ay isang paalala na ang Diyos ay hindi sumuko sa iyo at gumagana sa iyong buhay.
Sa sandaling huminto ang paghinga, wala nang pag-asa para sa isang magandang kinabukasan. Kaya't ang bawat paghinga sa iyong butas ng ilong ay tanda na hindi ka iniwan ng Diyos. Ang totoo, madali tayong makamove on ng napakabilis, nakatuon sa kung paano mabubuhay, kung saan maninirahan, kung anong sasakyan ang dadalhin, at kalimutan na ang pagiging buhay ay isang himala. Kung iisipin mo ito sandali, malalaman mo na ang mga bagay na ito ay hindi otomatiko. Ang mga ito ay bunga ng biyaya at awa ng Diyos at patunay ng kanyang presensya sa iyo. Sa Genesis 2:7, makikita mo ang kahalagahan ng hininga ng Diyos sa sangkatauhan. Ang sabi ng Biblia, pagkatapos ay inanyuan ng Panginoong Diyos ang isang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging isang buhay na nilalang. Mula sa simula, binigyan ng Diyos ng buhay si Adan, at sa pamamagitan ng pagpapalawig, siya ay patuloy na nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Ang bawat paghinga mo ay nagpapaalala sa iyo na ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyong buhay. Sa bawat araw na paggising mo, maaari mong isabuhay ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Hindi mahalaga na ang mga bagay ay hindi naayon sa plano. Ang paggising tuwing umaga ay dapat ipaalala sa iyo na ang Diyos ay may plano para sa iyo at na siya ay hindi pa sumusuko sa iyo. Sa bawat bagong araw, maaari mong itama ang mga bagay-bagay, gaano man kalayo ang iyong narating. Marahil lang sa iyo ay napakiramdam mo ay malayo ka sa presensya ng Diyos at hindi mo alam kung paano i-bridge ang agwat sa pagitan ng kung nasaan ka at kung saan ka gusto niya. Ang mga pagkakamali na nagawa mo sa nakaraan ay maaaring nag-alis sa iyo sa kalooban ng Diyos na nagdulot sa iyo ng pakiramdam na hindi ka nakakonekta sa Kanya. Kung ito ay parang nasaan ka, alamin na hindi pa huli ang lahat para makipag-ugnayan muli sa Diyos. Kung nararamdaman mong malayo ka sa Diyos, hindi dahil iniwan ka niya. Ang Diyos ay hindi nagbabago, ang mga tao ang maaaring magbago. Siya ay tapat at nariyan upang tulungan ka sa mahirap na landas. Nang magkasala sina Adan at Eva, hindi tumigil ang Diyos sa pakikisama sa kanila, kasalanan nila ang nagtago sa kanila. Ang parehong naangkop mayon. Kapag naramdaman mong malayo ka sa Diyos, ang guilt na nararamdaman mo ang lumilikha ng distansya, hindi dahil iniwan ka niya. Ang mabuting balita ay ngayon na alam mong naghihintay siya sa iyo, maaari kang tumakbo sa kanyang mga bisig. Hindi pa huli ang lahat, mahal. Kung iniisip mo kung paano bubuin muli ang intimacy na iyon, maaari mong sundin ang mga hakbang na ito. Ang unang bagay na dapat gawin ay magsisi at tanggapin ang kanyang kapatawaran. Ang Diyos ay laging handang magpatawad, ngunit ang tanong ay, bukas ka ba sa pagtanggap nito? Maaaring ipamukha sa iyo ng pagkakasala ang iyong sarili bilang hindi karapat-dapat o isipin na hindi ka tatanggapin ng Diyos. Gayunpaman, kapag binitawan mo ang pagkakasala at pagkondena, mas madali mong mabuo muli ang koneksyong iyon. Tandaan din na kapag ang Diyos ay nagpatawad, hindi na niya naaalala ang iyong mga kasalanan, kaya hindi mo dapat ituloy ang iyong nakaraan. Pagkatapos matanggap ang kanyang kapatawaran, lumapit sa kanya sa panalangin. Ipinakikita ng Biblia kung paano ka makakalapit sa trono ng Diyos. Sinasabi nito na dapat kang lumapit ng buong tapang, hindi nakakaramdam ng hinahatulan, ngunit may pusong nakakaalam na ang Diyos ay mahabagin. Ang panalangin ay isang mahalagang paraan upang lumago ang iyong relasyon sa Diyos. May paraan ito para mas mamulat ka sa kanyang presensya. Habang gumugugol ka ng oras sa pagsamba, mas magaan ang iyong pakiramdam, para kang bumitaw sa bigat ng pagkakasala kapalit ng kanyang kapayapaan. Ito ay kahanga-hanga. Ang isa pang kinakailangang hakbang ay ang pagpapakain sa salita ng Diyos. Ang iyong pinapakain ay tumutukoy kung paano ka lalago. Kung gusto mong lumalim kasama ang Diyos, pakainin ang kanyang salita. Ang kanyang salita ay nagpapalusog sa kaluluwa. Parang pinapalitan mo ang lahat ng negatibong nilalaman na natupok ng iyong kaluluwa ng kung ano ang tunay na kailangan ng iyong kaluluwa. Inihahayag din ng salita ng Diyos ang kanyang pagmamahal at kabutihan sa iyo. Habang pinag-aaralan mo ang banal na kasulatan, huwag mo lamang tingnan ito, sabihin ang kanyang katotohanan ng malakas at hayaang punuin nito ang iyong espiritu.
Habang hinahanap mo siya sa pamamagitan ng kanyang salita, mararanasan mo ang kanyang presensya. Maaari mong isama ang pag-aayuno upang palakasin ang iyong espiritu at palakasin ang iyong pagiging sensitibo sa Diyos. Gayon din, siguraduhing linisin ang iyong kapaligiran. Hayaan ang mga distractions at impluensyang humihila sa iyo palayo sa Diyos. Palibutan ang iyong sarili sa mga naghihikayat sa iyo na lumapit sa Kanya. Sundin ang Kanyang pamumuno at sundin siya. Habang ginagawa mo, lalago ka sa lapit sa Kanya. Habang lumalalim ka sa Diyos, mas pagtitiwalaan ka niya sa Kanyang mga tungkulin. Higit sa lahat, huwag ipagpalit ang kagalakan ng kaligtasan sa mga pansamantalang bagay ng mundong ito. Kapag ang buhay ay nagiging mahirap, tandaan na ang kaligtasan ay isang hindi mabibiling regalo. Ang bagong buhay na iyong natanggap ay katibayan na ang Diyos ay kasama mo. Ang Kanyang Espiritu na nasa iyo ay tanda rin na hindi siya alis. Kung sakaling mag-alinlangan ka sa presensya ng Diyos, tandaan na siya ay nasa lahat ng dako. Nakuha ni David ang katotohanan ito sa awit 139, 7:1. Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? Saan ako tatakas mula sa iyong harapan? Kung aakyat ako sa langit, nandyan ka. Kung gagawin ko ang aking higaan sa kalaliman, nandyan ka. Kung ako'y bumangon sa mga pakpak ng bukang liwayway, kung ako'y tumira sa malayong bahagi ng dagat. Kahit doon ay papatnubayan ako ng iyong kamay, hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Kaya, habang nagpapatuloy ka sa paglalakbay na ito, hayaang punuin ng katotohanan ng omnipresence ng Diyos ang iyong puso ng kapayapaan. Alamin na ang Kanyang presensya ay kasama mo, nasaan ka man o ano ang iyong kinakaharap. Handa ka na bang makipag-usap sa iyong Ama sa langit? Amang mapagmahal, yumuyuko ako sa pagpapakumbaba habang isinusuko ko sa iyo ang aking pagod na puso. Salamat sa pagiging Diyos ko at kanlungan. Patawarin mo sana ako sa mga panahong naligaw ako sa iyong landas. Nandito ako para ibuhos ang puso ko sa iyo. Pakinggan mo ang sigaw ng puso ko. Ako ay nahihirapan sa aking mga plano at pangarap. The more I try to pursue them, parang mas mahirap. Tumangging bumukas ang mga pintong kinatok ko at ang ilan ay nakasara. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit hindi nangyayari ang mga bagay tulad ng inaasahan ko. Mahirap na hindi mo maramdaman na nakalimutan mo na ako, pero alam kong kahit sa frustration ko, nandito ka. Kahit hindi kita nakikita, gusto kitang pasalamatan sa mga senyales na iyong ibinibigay sa akin na ang presensya mo ay kasama ko, bagaman hindi halata sa una. Inaamin ko minsan mahirap makita ang iyong kamay sa trabaho kapag tinitingnan ko ang mga pagsubok na aking nararanasan. Panginoon, ngayon pinili kong hanapin ka sa maliliit na bagay. Naniniwala ako sa iyong salita na nagsasabing hindi mo ako iiwan o pababayaan. Kapag naramdaman kong nasira ang mga plano ko, tulungan mo akong alalahanin na ikaw pa rin ang may kontrol. Kahit na ang mga bagay ay hindi nangyayari sa gusto ko, alam kong gagawin mo ito para sa akin. Maaaring hindi ko ito maintindihan sa ngayon, ngunit pinipili kong maniwala na may ginagawa kang mas malaki kaysa sa nakikita ko. Alam ko na ang mga plano mo para sa akin ay para ako'y isulong, hindi para saktan ako. Kaya't panghahawakan ko ang katotohanang iyon kapag naging mahirap ang mga bagay-bagay. Alam ko, Panginoon, na madalas mong ginagamit ang pagkaantala at pagkabigo upang gabayan ako sa kung ano ang mas mabuti. Pero minsan mahirap magtiwala. Dalangin ko na tulungan mo akong makita na ang mga saradong pinto ay hindi palaging pagtanggi, ngunit pagredirect. Kapag nasiraan ako ng loob, tulungan mo akong maniwala na pinoprotektahan mo ako. Tulad ni Paul at Silas na dumanas ng mga hamon sa kanilang paraan upang matupad ang iyong plano, alam kong hindi magiging maayos ang paglalakbay. Kapag ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano, tulungan akong malaman na inihahanda mo ako para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa inaakala ko. Gusto kitang kilalanin sa mga sandali ng kaginhawahan at sa hindi inaasahang tulong na nagpapaalala sa akin na malapit ka. Ama, aliwin mo ang aking puso sa panahong ito. Tulungan akong tandaan na hindi ko kailangan ang lahat ng mga sagot kapag mahirap ang mga bagay. Kapag nararamdaman ko na ang lahat ay nahuhulog,
alam kong nagtatrabaho ka pa rin. Tulungan akong bitawan ang aking mga inaasahan at magtiwala sa iyong perpektong oras. Tulungan akong makita ang mga palatandaan ng iyong presensya, kahit na dumating ang mga ito sa hindi inaasahang paraan. Mangyaring palakasin ang aking pananampalataya upang magtiwala na ikaw ay palaging nasa trabaho sa aking buhay. Kahit na ang mga bagay ay hindi pumunta sa aking paraan, ikaw pa rin ang humahantong sa akin sa kung saan ako ay dapat na. Salamat sa pagiging kasama mo sa paghihintay at sa pagkabigo. Pinagkakatiwalaan ko sa iyo ang aking kinabukasan at alam kong magiging maganda ang panahon na ito para sa aking ikabubuti. Kumpiyansa akong narinig mo, sinagot, at nagawa mo ang higit pa sa hiniling ko. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Kung dinasal mo ang panalangin ito, alamin na dininig ka ng Diyos. Kapag down ka, bumalik sa video na ito at paalalahanan ang iyong sarili na hindi ka nag-iisa. Bago ka umalis, mangyaring maglaan ng ilang sandali upang i-like, komento, at ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Pagpalain ka ng Diyos.